Samantala, nakaplano na rin ang militar sa pagsalakay sa mga rebelde. Sa loob ng conference room, nakabuo na ng desisyon si Colonel Espinas na isusuko niya na ang sarili sa mga bandido kapalit ng bihag na estudyante. Subalit, may iba pa siyang planong nakalaan bukod dito para ligtas sila ng estudyante na makalabas ng gubat. Una, ipapakita niya ang sarili niya na walang anumang kasama at kukunin ang atensyon ng mga bandido para makalusot ang grupo ni Teniente Perez sa likurang bahagi ng kampo ng mga rebelde upang iligtas ang anak ni Mayor Cervantes. Pangalawa, kapag lumagpas sa 5 metro ang mga kalaban, ay itutumba na ng mga snipers na nakaabang. Dahil masukal ang kagubatan, hindi mapapansin ng mga kalaban ang mga shooters na isasama ni Colonel Espinas upang protektahan siya. Panghuli, dapat matangay na agad ng grupo ni Teniente Perez ang bihag bago pa man magkaroon ng sagupaan ang pangkat ni Colonel Espinas laban sa mga bandido. May malaking reinforcement na itatalaga si Colonel Espinas sa gilid ng bundok para tumulong din sa operasyon kung sakaling magpakita ng agresibong aksyon ang mga kalaban. Mula doon ay mapapadali ang pag-ikot nila at mapipigilan ang anumang agresyon ng mga rebelde laban sa kanila. Kailangan niyong itatak sa inyong isipan ang ating mga gagawin. Dahil maling galaw lang natin, tsak, hindi lang bihag ang mga nganib, kundi pati na rin ang mga buhay natin. Malinaw ba ang mga sinabi ko? Wika pa ni Colonel Espinas sa mga tao nito. Nagtaas ng kamay ang isang sundalo. "Oh, Sergeant, may katanungan ka ba?" Anang opisyal. Sir, saan niyo naman po ipipwesto ang mga snipers natin?" Tanong pa ng sarhento. "Oo nga po sir, sa sukal ng gubat na iyon, siguradong alam ng mga kalaban kung saan kami magtatago." Saad naman ng isa pang sundalo na ang specialty ay ang paghawak ng sniper's rifle. Sumang-ayon din ang iba pang mga kasamahan nito. Saan nga ba ang mas magandang magtago? Di sa mga puno." Nakangiting tugon naman ni Colonel Espinas. "Sa puno kami magtatago, sir?" Gulat na wika pa ng mga shooters na sundalo. "Oo, doon kayo pupwesto. Sa kapal ng mga dahon, Jack, hindi nila pag-iisipan na may tao ako doon. Pero, wag lang kayong gagawa ng anumang kapalpakan. Baka, hindi ko na maiuwi ang ulo ko." Biro pa ni Colonel Espinas. Nagtawa na naman ang mga sundalo na sa halip na kabahan ay tila mas lalo pang na-excite sa kanilang misyon. "Bueno, tapos na ang meeting na ito. Maaari na kayo lumabas upang maihanda na ang lahat ng gagamitin nyo. Huwag nyo rin kalimutang mag-ensayo bago tayo sumugod sa misyon. Ayokong may pumalya sa mga tao ko. Maliwanag!" Nagsitanguan naman ang mga ito at lumabas na ng conference room. Naiwan si Lieutenant Perez na mag-isang nakaupo sa harapan at hawak ang isang folder na naglalaman ng mga impormasyon sa lokasyon ng mga kalaban. "Oh, Perez, may kailangan ka ba? Tanong ng opisyal. "Sir, sigurado ba kayo sa planong ito?" Saad ni Lieutenant Perez na tila hindi kumbinsidong magtatagumpay ang kanilang plano. Sa tingin niya, 50-50 lang ang tsansa nilang makumpleto ang misyon. "Ang totoo, hindi rin ako sigurado. Pero umaasa akong magtatagumpay ang misyong ito sa tulong mo. May tiwala ako sa iyo, Teniente, at sa iyo lamang ako nagtitiwala. Ang kakayahan mo ang magbabago sa takbo ng operasyon. Kaya huwag mo sana akong bibiguin. Makakaasa ba ako sa iyo?" Wika nito, sabay tinapik ang balikat ni Lieutenant Perez na napabuntong hininga na lamang sa tinuran ng opisyal.
Ngumiti si Colonel Espinas bago umalis ng conference room. Naiwan ang tenyente na laman pa rin ng isip ang misyon. Hindi talaga siya sigurado kung gagana ba ang plano ni Colonel Espinas dahil sa nakikita niya ay suicide mission ang gagawin nila. Hindi lang mga rebelde ang sasagupain nila, kundi pati ang mga bombang itinanim ng mga kalaban. Naniniwala siyang naggalat lang ang mga ito sa paligid ng kabundukan at sa maling pagtapak lang ay siguradong masisira na ang buong operasyon nila. Naisip din niya na may kakaibang talino pagdating sa pakikidigma si Commander Jaguar. Hindi lang ito sa harap maglalagay ng patibong, kundi sa mismong likuran ng kampo. Sa bahaging ito, tiyak na maraming bomba ang mga nakatanim. Kailangan niyang mabrief ng mabuti ang mga tao niya sa paggapang dito dahil maaari silang masawi kung magpakakampante sila sa misyon. Napabuntong hininga muli ng malalim ang tenyente bago nagpasyang lumabas na ng conference room. Mahirap na trabaho ang na-assign sa kanya, pero dapat niya pa rin gawin ito sa ngalan ng kanyang sinumpaang tungkulin sa bayan. Samantala, sa kabilang banda. "Hey, good morning!" Nakangiting bati pa ni Ana nang makita nito si Edward na papasok ng classroom. Napahinto sa tapat ng pintuan ng lalaki at binati rin ang dalaga. "Late ka nang pumasok ah?" Takang tanong ni Edward. "Oo, naglinis pa kasi ako ng bahay. Kumusta naman dito? Hindi ba ako hinanap ni ma'am?" Tanong naman ni Ana. "Hindi eh. Tsaka, ba't ka naman niya hahanapin? Lagi ka naman kasing late." Biro pa ni Edward. "Uy, ang sama mo naman. Ikaw nga rin dyan eh, lagi kang late. Minsan nga absent pa." Pang-iinis naman ni Ana kay Edward. "Sira talaga to." Pumasok ang binata sa classroom at naupo na sa silya nito. Sinundan ito ni Ana at naupo na rin sa tabi ng binata. Wala pa ang kanilang guro, kaya maingay pa ang mga kaklase nila. Bukod rito, hindi pa rin pumapasok hanggang ngayon sina Raymond at Francis. Wala rin silang balita tungkol sa mga ito, pero nakausap naman ni Miss Barreto ang mga magulang nila at sinabing papasok naman daw ang mga ito kapag naging maayos na ang lahat. Nakarating na rin sa kanila ang balitang dinukot ang anak ng mayor. Nalulungkot sila dahil may mga demands na hinihingi ang mga kidnappers bago palayain si Benjo. Nalulungkot at nababagabag ang marami sa masamang balita. Hindi nila akalaing kakalat ng ganoon kabilis ang balita sa buong school. Gayong top secret pa naman ito. Gayon pa man ay ipinagdarasal na lamang nila ang paglaya ni Benjo at nagbigay ng magiliw na suporta sa pamilya nito. Subalit, lingid sa kaalaman ng marami, ay gumagawa na ng hakbang sina Raymond at Francis upang hanapin ang kinaroroonan ni Benjo. Bagamat delikado ang kanilang gagawin, ay nakahanda pa rin silang isugal ang lahat. Makita lamang ang kanilang kaibigan. Maging si Edward ay inisip din niya ang mga bagay na ito. Kaso nga lang, wala pa siyang ganong impormasyon na pinanghahawakan kung saan tinago ng mga dumukot si Benjo. Ang tanging inaasahan niya lang na nakakaalam ng bagay na ito ay si Inspector Sarmiento. Bagamat hindi hawak ng inspektor ang kasong iyon, ramdam niyang gumagawa rin ito ng paraan upang matagpuan si Benjo. "Kumusta nga pala ang papa mo?" tanong ni Edward sa dalaga. Ayun, okay naman." Tipid na tugon ng dalaga. "Talaga?" Saad naman ni Edward. Nilabas niya mula sa bag ang isang notebook at nilapag sa armchair. "Kaso, napansin ko nito mga nakaraang araw ay lagi na lang siyang balisa. Parang ang lungkot-lungkot niya eh. Ang weird nga." Ani Ana. Naagaw nito ang pansin ng binata. "Seryoso ka?
Ba't naman ganun? Hay, ewan ko. Baka namimiss niya lang si mama. Pero iba ang pakiramdam ko eh. Parang may gumugulo sa isip niya. Hindi ko rin naman mahulaan. Napabuntong hininga ng malalim ang dalaga at bumusangot sa likod ng upuan. Anong sinusulat mo? Wala ito. Inihahanda ko lang naman. Hindi mo ba inalam kung bakit malungkot si papa mo? Usisa pa ni Edward dahil medyo nagtataka din siya sa bagay na ito. Tinanong ko naman siya kaso ayaw naman akong sagutin ng maayos. Naisip ko nga na baka dahil lang sa trabaho yun. Pero iba talaga ang pakiramdam ko Parang may tinatago siya na ayaw niyang malaman ko. Siguro nga baka dahil lang yun sa trabaho. Masyado kasing babad sa trabaho ang papa mo. Ayain mo kaya lumabas para ma-relax naman at makalimutan ang mga stress niya sa trabaho. Saad pa ni Edward. Magandang ideya yan At hindi ko nga ba agad naisip. Gusto mo bang sumama? Sabay ngiti ni Ana kay Edward. Ha? Ba't naman ako sasama? Banding niyo yun na mag-ama. Makakagulo lang ako doon. Uy, sige na Ed. Sumama ka na. Boring pag wala ka Mas gusto kong kasama ka. Pangungulit pa ng dalaga. Hindi nga sabi, mag-aaral pa ako Tanggi ni Edward. Nag-aaral ka naman dito Sige na please. Pakiusap muli ng dalaga. Napabuntong hininga ng malalim si Edward. Okay sige, sasama na. Pero ewan ko lang kung makumbinsi mo ang papa mo na lumabas. Ikaw na rin ang nagsabing busy yun palagi. Tsaka uuwi rin ako agad. Ayoko mapagalitan na naman. Nakakailang strike na ako kay nanay Tura ni Edward. Takot ka din pala sa mama mo. Pareho pala tayo. Wika ni Ana sabay hagiki. Pero pinandilatan lang ito ng mga mata ni Edward. Samantala, sa bahagi naman ng dalawang kaibigan ni Benjo, nagpunta sina Raymond at Francis sa lugar ng mga gangster upang hanapin si Raul. Marami silang gustong alamin dito tungkol sa nangyari kay Benjo bago ito nadukot ng mga kidnappers. Wala pa silang alam na ang mga dumukot kay Benjo ay mga terorista ng bayan. Kaya naman nagsadya ang dalawa para imbestigahan ang leader ng gang. Habang naglalakad sa makipot na kalsada ng Eskinita, ay hindi nila inaasahang makasalubong ang isa sa miyembro ng gang. Kilala nila ito dahil ito ang kanang kamay ni Raul. Nang makita ito ng dalawa, ay agad nilapitan ni Raymond para maakay sila sa tinitirhan ni Raul. Napansin din sila ni Boyong. Habang lumalapit sina Raymond ay umiwas bigla ang direksyon si Boyong. Uy, Boyong! Saan ka pupunta? Takang tanong ni Raymond. Huwag niyo na ako susundan! Sagot ng binata. Uy, ano ba problema? Saad naman ni Francis. Basta, huwag niyo ako lalapitan! Patuloy na umiiwas si Boyong hanggang sa makarating sila sa basketbolan. Pumasok ito sa court at sinalubong naman ng mga kamiyembro niya. Uy, pare, andito ka na pala! Nag-fist bump pa ang mga ito. Uy, Boyong, saglit lang! Pumasok sina Raymond sa court at nilapitan si Boyong. Pero nagpatuloy sa pag-iwas ang binata. Kaya naman, hinablot na ito ni Raymond. Ano bang problema mo pare? Ba't mo ba kami iniiwasan? Nangaasar ka ba? Inis na tanong ni Raymond kay Boyong. Wala na kayong pakialam doon. Tigilan niyo ako kung ayaw niyo mapatrobol dito. Sabay tabig sa kamay ni Raymond. Hindi kaagad nakapag-react ang binata. Pakiramdam niya ay tila may nagbago sa ugali ni Boyong. Hindi katulad dati na ito pa nga ang unang lumalapit sa kanila upang makipag-fist bump. Sa tuwing dumadayo din sila sa lugar, ay kasama nila itong naglalaro ng basketball. Siya din ang naging tulay kung paano nila nakilala si Raul. Bro, ba't sina tayo? Sabi ni Francis, pero nagpumilit pa rin si Raymond dahil gusto niyang malaman ang totoo.
Kung ayaw mo makipag-usap, ikaw ang bahala. Pero sabihin mo muna kung nasaan si Raul. Saan namin siya makikita? Ani Raymond. Natigilan naman si Boyong. Ano? Magsalita ka? Pati ba naman yun? Hindi mo pwedeng sabihin sa amin? Nakataas na kilay ni Raymond. Hindi nyo na siya makikita dahil patay na siya. Tugon naman ni Boyong. Pero tumawa lang ng pagak si Raymond. Kasinungalingan yan. Ganyan din ang sinabi mo sa amin tungkol sa nangyari kay Benjo. Pero ang totoo, buhay pa naman siya. Sambit ni Raymond. Nagulat ang lahat sa narinig. Maging si Boyong ay hindi rin makapaniwala. Totoo ba yan? Nanlalaki pa ang mga mata nito sa gulat. Naisip niyang kung buhay si Boyong, posible rin ba na buhay si Raul? Ang kaso, sino naman yung bangkay na natagpuan sa lugar kung saan nagkahiwa-hiwalay ang grupo nila? Imposible yan! Patay na si Raul! Andun yung katawan niya sa morgue! Saad ni Boyong. Pero, sigurado ka bang siya yun? Tanong naman ni Francis. Hindi agad nakapagsalita si Boyong dahil yung bangkay na natagpuan ay naaagnas na at punit-punit pa ang mukha. Dinukot ng mga kidnapper si Benjo kaya kailangan namin makausap si Raul para malaman kung saan dinala si Benjo ng mga kidnappers. Siya lang ang makakasagot sa tanong ko. Wika ni Raymond. Pero patay na nga siya. Pagdidiin pa ni Boyong. Hindi kami maniniwala. Sige, samahan mo kami sa bahay niya. Kapag napatunayan mong patay na nga siya, saka kami maniniwala sa sinasabi mo. Ani Raymond. Nagkatinginan naman ang magtutropang sina Boyong. Pare-pareho silang nagtanguan, tanda ng pagsang-ayon sa nais mangyari ni Raymond. Sa huli, ay nakumbinsi rin sila ni Raymond na puntahan ang bahay ni Raul upang malaman ang katotohanan sa likod ng misteryong ito. Nang makarating sa bahay, nabigla sila. Nang madatnan ang nag-uumpukang mga tao sa labas ng bahay nila Raul, may nakahilirang mga lamesa sa gilid ng daan. Nakaupo ang ilang nagsusugal, may nagmamadyong, naglalaro ng baraha at nagbibingo. At kung ano-ano pang mga sugal para makahikayat ng abuloy para sa namayapa. Isang matandang kaugalian ng mga Pilipino sa panahon ng pagluluksa. Subalit walang kaide-ideya sina Boyong na si Raul talaga ang pinaglalamayan ng mga tao. Akala pa nila noong una na isang kamag-anak lang ito. Dahil mahigit isang linggo na ang nakalilipas simula nang matagpuan ang bangkay ni Raul sa damuhan. Dahan-dahan na lumapit ang grupo sa bahay para alamin kung sino ang nakaburol na iyon. Uy, Boyong, ano ba ito? Pamilya ba yun ni Raul? Bulong ni Raymond sa gangster habang pumapasok sa bahay at nagbigay respeto sa mga kamag-anak ng namayapa. Ewan ko, sabi ko naman sa inyo di ba, patay na siya. Ayaw niyong maniwala. Mahinang tugon ni Boyong. Sino bang tinutukoy mo? Tanong naman ni Francis. E di si Raul, sino pa nga ba? Sagot ni Boyong habang dahan-dahan silang lumalapit sa ataul. Napapaligiran ito ng mga bulaklak at mga kandila. May nakita pa silang isang sisiw na kumakain ng palay sa ibabaw ng kabaong. Ito ay matagal lang pamahiin sa mga yumao dahil ang paglalagay nito ay nakakatulong raw upang matukoy kung sino ang pumatay o may sala sa pagkamatay. Ayon sa paniniwala, nakakatulong daw ito para makonsensya ang may sala. Hindi sila patatahimikin ng huni ng sisiw. Ang mga dilaw na palay na kinakain nito ang magkukonekta para mabagabag ang damdamin ng salarin. Susuko ito sa mga pulis at ididetali ang nagawa niyang krimen. Sino naman yung mga umiiyak doon? Tanong pa ni Raymond kay Boyong nang mapansin ang isang ginang na nakaitim habang naghihinagbis sa tabi ng kabaong. Hawak ito ng ibang kamag-anak na kasama rin sa mga nagluluksa.
Lahat sila ay nakaitim rin at hindi mapapantayan ang kanilang pagdadalamhati sa yumaong kamag-anak. Diyos ko! Totoong patay na nga siya. Ha? Sino? Bulong naman ni Raul na naguguluhan. Siyempre si Raul, ang gulo-gulo mo. Kanina ko pa sinasabi sa iyo eh. Paulit-ulit ka naman. Tugon ni Boyong at lumapit sa ataol. Sinundan agad nila si Boyong. Subalit pagkalapit nila sa kabao, ay halos manigas ang tuhod ni Raymond nang bumungad ang labi ni Raul. Lintik! Siya nga! Naibulalas ni Raymond sa gulat. Napatakbo naman sa labas si Francis nang makaramdam ng sakit ng ulo. Dahilan sa kalunos-lunos na itsura ng bangkay, tila umiikot ang paligid niya nang makita ito. Sa gitna pa ng daan, napasuka si Francis. Sus, Mariosep! Ano ba yan? Wika ng aling nagsusugal. Lokong bata to ah! Dito pa nagkalat! Sabat naman ang matandang lalaki na nandidiri kay Francis dahil sa harap pa niya ito sumuka habang kumakain siya ng pansit. Halos maibuga ng lalaki ang kinakain dahil sa pandidiri. Uy, pare! Ayos ka lang? Tanong ni Raymond habang hinihimas ang likod nito. Kinuha naman ni Boyong ang tubig ng matandang lalaki at iniabot kay Francis. Hoy! Tubig ko yan! Reklamo ng matandang kumakain ng pansit, pero hindi ito pinansin ng grupo. Sige pare, uminom ka. Ani Raymond. Habang inaalalayan ang baso, nahimasmasan naman kagad si Francis nang mapuno ng tubig ang tiyan. Nawala ang pagkahilo nito. Salamat, sagot lang ni Francis. Binalik ni Boyong ang baso, pero tumanggi ang matandang lalaki na kunin ito. Ang arte nito! Nilapag na lang ni Boyong ang baso sa lamesa. Inakay naman patayo ni Raymond ang kaibigan. Tara, alis na tayo rito. Ayat ni Boyong. Tumango lang si Raymond habang inaalalayan niya sa paglalakad si Francis. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Patay na siya. Ayaw niyo kasi maniwala. Ang hilig niyo talaga sa to si is to believe. E di anong napala niyo? Napamiwang nasabi pa ni Boyong. Parang napakabrutal naman ang sinapit niya. Ano bang nangyari sa kanya? Tanong ni Raymond. Nagkatinginan sina Boyong na hindi alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Nagpatuloy sila sa paglalakad at huminto muli sa basketball court. Napaupo silang lahat sa bench na magkakadikit. Bakit ganun ang itsura niya? Parang tinahi ang leeg. Nasugatan ba siya sa lalamunan? Tanong pa ni Francis. Kaya hindi mo kinaya ang itsura no? Saad ng kaibigan ni Boyong. Ang totoo, inugutan siya ng ulo. Ani Boyong na agad namang ikinagimbal ng dalawa sa narinig nila. Seryoso ka ba? Bulalas ni Raymond. Tumango lang si Boyong. Pero sino naman ang gagawa noon? Curious na tanong ni Francis. Napatingin si Boyong sa mga kaibigan niya. Tumango lang ang mga ito na sumasang-ayon sa kanya. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong inatake siya ng aswang? Saad ni Boyong. Biglang namula ang mukha ni Raymond. Indikasyon na natatawa ito sa sinabi ng gangster. Sabi na hindi talaga kayo maniniwala. Umalis na lang kayo dahil tapos na ang pag-uusap na ito. Huwag na kayong babalik pa rito. Pagtataboy ni Boyong sa dalawa. Boyong naman, nagbibiro lang si Raymond. Sabihin mo na sa amin ang totoo para mapanatag na rin ang loob namin. Pinapangako kong hindi natatawa si Raymond. Pakiusap pa ni Francis. Sabay siniko sa tagiliran ang kaibigan. Naging seryoso muli si Raymond. Napabuntong hininga na lamang ng malalim ang gangster. Sige, sasabihin ko na ang totoong nangyari. Pero huling pagkakataon na ito dahil ayoko na makipag-usap sa taong wala namang interes makinig. Litaniya pa ni Boyong. Promise, makikinig na talaga kami. Tugon ni Francis. Dahil dito,
Ikinuwento na ni Boyong ang buong pangyayari, kung papaano namatay si Raul at kung bakit hindi nila matagpuan si Benjo. Malakas kasi ang paniniwala ni Boyong na tinangay ng aswang si Benjo papunta sa tirahan nito upang doon kainin. Ang paniniwala niya kasi na kapag nakakain na ang aswang ay magdadala ito ng pagkain para sa pamilyang naghihintay sa kanya. Subalit kahit ididetalye na lahat ni Boyong ang totoong pangyayari, ay hindi pa rin ito sapat para makumbinsi sina Raymond at Francis na kinuha nga ng aswang si Benjo. May ebidensya kasi ang mga pulis na talagang dinukot si Benjo ng mga kidnappers, pero nagdidemand ang mga ito ng kapalit para sa kanyang kalayaan. Bukod rito, may mga napansin din silang butas sa kwento ni Boyong. Subalit hindi na nila ito sinabi dahil ayaw nilang pagmukhaing sinungaling ang binata. Ano? Naniniwala na ba kayo? Wika ni Boyong matapos magkwento. Pero isang buga lang ng hangin ang naging tugon ni Raymond. Halatang hindi talaga ito naniniwala. Bakit di mo agad sinabi sa amin to? Saad ni Francis. Kapag sinabi ko ba, maniniwala kayo agad? Kitang-kita naman sa reaksyon ng kasama mo, di ba? Halatang hindi rin kayo kumbinsido. Nagpapanggap lang kayo na naniniwala. Naku, ang masasabi ko lang, kung kayo lang talaga ang nandoon sa mga oras na yun, baka naihi na kayo sa salawal nyo sa sobrang takot. Sambit ni Boyong. O siya, aalis na kami. Salamat na lang sa impormasyon. Sana hindi ka dalawin ng aswang na sinasabi mo. Sige, halika na Raymond. Sumagot naman si Raymond. Nagsasayang lang pala tayo ng oras dito eh. Mabuti pang hanapin na lang natin si Benjo. Sigurado ako makikita din natin yun. Sarkastikong wika ni Raymond. Tignan mo tong si Raulong to. Tinutulungan na nga. Kumakaasta akala mo kung sino. Wika ni Boyong. Pasensya ka na pa rin Boyong. Kilala mo naman ito si Raymond. Parang hindi ka na nasanay sa kanya. Awat naman agad ni Francis. Talagang hindi ako masasanay sa pagkamayabang niyan. Sige na, alisin mo na yan dito. Bago pa yan gulpihin ng mga kasama ko. Banta ni Boyong. Mabilis na umakyat ang dugo ni Raymond sa ulo. Akmang sasapakin niya na si Boyong. Pero agad itong napigil ni Francis. Kung hindi, baka napatrobol na sila. Ang daming nagkalat na kamiyembro ng gang sa court na iyon. At puro sanay sa pakikipagbasagan ng mukha. Kaya siguradong madedihado sila sa laban. Pasensya na mga pare. Tara na Raymond, alis na tayo dito. Kung hindi, malalagot tayo. Bulong ni Francis sa kaibigan. Sira ang ulo mo Boyong. Sinong maniniwala sa yung baliw ka? Aswangin mo mukha mo. Daig mo pa nga ang aswang sa mukha mo eh. Mukha kang sigbin. Sigaw ni Raymond. Anong sinasabi mo? Talagang ginagalit mo ako ha? Naasar si Boyong sa pang-iinsulto ni Raymond. Naghanda na itong sumugod, pero tinulak agad ni Francis si Raymond para makaalis na sila sa court. Kumalma naman si Boyong nang makalabas na ang dalawa, pero masama pa rin ang titig ni Raymond sa kanya. Sira ulo talaga ang lalaking yun. Nakuha niya ang asar ko ah. Bulong ni Boyong sa sarili, napikon sa sinabi ni Raymond. Nang makalabas sa eskinita ang dalawa, ay dito palang binitawan ni Francis si Raymond na ayaw pa rin paawat. Simula nang mawala si Benjo, ay hindi na maintindihan ni Francis ang ugali ni Raymond. Lagi na lang mainitin ang ulo nito at madalas naghahanap ng away. Pero dahil sa matagal na sila magkakaibigan, ay hindi niya kayang basta na lang itong talikuran. Parang kapatid na ang turing niya rito. Kaya naman kung saan man ito naroon ay naroon din siya. Sanggang dikit ng atay, pero minsan napapagod na rin siya sa kakapangaral sa kaibigan na walang ibang bukang bibig kundi si Benjo. Pursigido talaga itong hanapin si Benjo kahit na mag-isa lang siya. Kaya nangangamba si Francis na iwan lang itong mag-isa. Tiyak kasing mapapahamak lang ito kung mag-isa lang nakikilos. Minsan, naiinis rin si Francis kay Raymond
Pero ayaw niya lang ipahalata dahil ayaw niya mag-isip ng masama ang kaibigan. Bakit mo ba ako inawat, ha? Tanong ni Raymond. Nababaliw ka na ba? Kapag hinayaan kita doon, baka hindi lang ospital ang abutin mo. Teritoryo iyon ng mga halangang kaluluwa. Kakatayin tayo roon pareho. Tugon naman ni Francis. Wala akong pakialam. Mga siraulo sila. Lalo na yung boyong na yon. Puro kalukuhan ang pinagsasabi. Aswang-aswangin niyang mukha niya. Sabay walkout ni Raymond. Uy, saan ka pupunta? Hinabol ka agad ito ni Francis. Saan pa ba? E di hahanapin ko si Benjo. Ano, sasama ka ba? Tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Raymond na nagdesisyong hanapin ang nawawalang kaibigan. Kahit alam niyang lubhang mapanganib ito para sa kanila, ay wala na siyang pakialam. Uy, sandali lang! Hintayin mo ako, Ray! Napilitan na lang si Francis na samahan si Raymond sa paghahanap dahil siguradong mapapahamak ito kapag iniwan niya itong mag-isa. Pinuntahan nila ang abandonadong kalye na tinutukoy ni Boyong kung saan doon huling nakita si Raul at Benjo. Dito sila mag-uumpisang mag-imbestiga. Samantala, sa kampo naman ng mga rebelde, kabadong nakatanaw sa bintana si Benjo habang pinapanood ang mga bandido na may kakaibang ikinikilos. Lahat sila ay aligaga na parang hindi mapakali. Paikot-ikot sa isang lugar na kung minsan ay tatawa, minsan naman ay iiyak ng walang dahilan. Nawiwirduhan na tuloy si Benjo sa mga nangyayari, pero dahil sa takot ay hindi niya magawang tumakas sa kampo. Umaasa na lang siya na darating din ang mga sundalo para iligtas siya sa mga ito. Napansin niya si Commander Jaguar na nakaupo pa rin sa tumba-tumba habang pinagmamasdan ng mga tauhan nito na parang nasisiraan na ng ulo sa hindi matukoy na dahilan. Maging si Commander Jaguar ay kinikilabutan na rin sa kinikilos ng mga sarili niyang tauhan. Natatakot siyang kung magpapatuloy ang ganito ay baka hindi na nila magawa ng maayos ang kanilang plano. Naglakas loob na lumapit si Benjo upang kausapin ang commander sa mga nangyayari sa kanyang mga tauhan. Commander, pwede ko ba kayo makausap? Ani Benjo. Ano naman kailangan mo? Tanong ni Commander Jaguar na hindi pinansin ang paglapit ng binata. Gusto ko lang kasing itanong kung gumagamit pa sila ng bawal na pulbos. Pansin ko kasi nakakaiba ang ginagawa nila. Parang gawain ng hindi normal na tao. Uy ka ni Benjo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang nangyayari. Nalilito rin ako. Para na silang may mga saltik sa utak. Kung ano-ano na lang ang ginagawa nila. Daig pa nila mga baliw sa mental. Pero sigurado ako hindi sila gumagamit ng ipinagbabawal na pulbos. Dati nang halang ang mga bituka ng mga iyan. Hindi na kailangan noon para maging mabangis. Litaniya pa ni Commander Jaguar. Tama po kayo. Daig pa nga nila ang mga baliw sa ospital. Sabay alanganing ngiti ni Benjo. Napatingin si Commander Jaguar at dito pa lang napansin ni Benjo na namumula rin ang mga mata ng pinuno. Para itong may sore eyes na wala namang muta. Naglalabasan ng mga ugat na mapupula sa gilid ng esklera ng mga mata nito. Sinasabi mo bang mga baliw ang mga tauhan ko? Ani Commander Jaguar. Hindi po ganoon ang sinasabi ko. Ibig ko lang pong sabihin kung nasa tama ba silang pag-iisip. Kasi sa nakikita natin, hindi na po talaga yan normal eh. Paglilinaw pa ni Benjo. Kung sa bagay, may punto rin naman ang sinasabi mo. Pero hindi sila baliw. Sadyang may nangyayari lang talaga na hindi ko may paliwanag. Totoo bang may nakita kang tao bago nangyari ang lahat ng ito? Paniniguro pa ni Commander Jaguar. Tumango naman si Benjo. Opo, kitang-kita po ng dalawang mata ko. Nakatayo po siya sa punong yun at nakatingin sa inyo habang wala kayong malay. Dagdag pa ng binata. Kung ganon, pinagmamasdan niya kami habang tulog kami. Malamang
hindi ka pangkaraniwang nilalang ang taong yun. May nalalaman siguro siya tungkol sa palipad hangin at kung ano pang kulam. Anang pinuno. Ano pong ibig niyong sabihin, Commander? Na mangkukulam ang taong iyon at ginulam kayong lahat? Saad ni Benjo. Hindi ako sigurado, pero mas tamang sabihin na manggagaway. Sa tingin ko, manggagaway ang taong iyon. Gumagamit siya ng kakaibang uri ng orasyon upang kontrolin ang isip ng isang tao at pasunurin sa mga gusto niya. Masama ang kutob ko rito. Ani Commander Jaguar. Ano po bang sinasabi niyo, Commander? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Naguguluhan si Benjo sa mga sinasabi ng rebelde dahil ngayon pa lang niya narinig ang mga bagay na ito. Kaya wala pa siyang ideya tungkol sa panggagaway. Ang panggagaway ay isang uri ng itim na mahika na ginagamit upang magdulot ng pinsala, sumpa, o kontrolin ang kapalaran at pag-uugali ng tao. Ngunit minsan ay ginagawa nitong halimaw ang isang tao kapag ginamitan siya ng isang malakas na uri ng orasyon. Halimaw po? Gulat na gulat si Benjo sa nalaman. Oo, isang aswang. Maiksing tugon ng rebelde na siyang ikinatakot ni Benjo. Naisip niyang sa oras na lumagpas sa sukdulan ang mga rebelde ay magiging aswang na rin ang mga ito at kapag nangyari iyon ay katapusan na nila. Mga rebeldeng aswang ang lalapa sa kanila ng buhay. Nakakatakot naman yun. Kung ganun, kailangan ko na pa nang makaalis dito bago pa maging aswang ang mga baliw na to. Bulong ni Benjo sa sarili na masyado nang kinakabahan sa mga kababalaghang nangyayari sa kampo. Napansin niya si Piping Tambak na naghuhukay sa lupa gamit lamang ang mga kamay nito. Samantala nakatuwad naman si Daga at tila may ibinubulong sa lupa. Sa sobrang takot ay napakaripa si Benjo ng pasok sa kubo. Dali-daling nagtalokbong ng kumot. Subalit mas lalo pa itong nahintakutan nang magsi-alulungan ang mga rebelde na parang mga asong nauulol. Abot-abot tuloy ang takot ni Benjo. Nakakapanindig balahibo ang kanilang mga boses na animoy nagmumula sa malalim na balon. Sunod-sunod na panaghoy ang ginawa ng mga rebelde na sinundan pa ng pag-iyak at pagtawa. Halos mabaliw na rin si Benjo sa kanyang mga nasasaksihan. Samantalang, kalmado lang na nakaupo si Commander Jaguar na halatang handa sa mangyayari. Hindi ito nagpadaig sa takot kahit na parang nagsisimula na maging halimaw ang mga tauhan niya. Naisip niyang kung kabilugan lamang ng buwan, malamang nagpalit na ng anyo ang mga ito at kinatay na siya. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ng mga tauhan, ay napansin niya ang isang figurang naglalakad papalapit sa kampo. Nakabihis ito ng itim na balabal at sa hubog ng katawan ay mukhang lalaki ito pero tiyak niyang matanda na. Napatayo ang pinuno nang huminto ang lalaki sa puno kung saan itinuro ni Benjo na nakatayo ang mahiwagang lalaki na nakita nito noong umaga. Totoo nga. Ngayon ay kumbinsido na siyang nagsasabi nga ng totoo si Benjo. Pero sino ang lalaking ito? Bakit siya naparito sa kampo at binigyan ng sumpa ang mga tauhan niya? Habang patuloy niya pinagmamasdan ito, ay parang nagiging pamilyar sa kanya ang lalaki. Hindi man malinaw ang mukha, ay sigurado naman si Commander Jaguar na nagkita na sila ng mahiwagang lalaking iyon. Dahan-dahang humakbang papasulong si Commander Jaguar papalapit sa estranghero. Sino ka? Bakit mo ginagawa ito? Sigaw ng pinuno. Hindi sumagot ang nakabalabal na lalaki, pero hindi pa rin ito umaalis sa puno. Nakatitig lang din ito ng diretso sa lider ng mga rebelde. Walang emosyon na makikita sa kanyang mukha. Napakatahimik lang nito at walang kibo. Sumagot ka! Sino ka? Sigaw uli ni Commander Jaguar. Nilagpasan niya ang mga tauhan na patuloy na nagdurusa dulot ng sumpa.
Nabigla si Commander Jaguar nang hinawakan siya ni Daga sa binti. Napahinto siya sa paglalakad. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay ng tauhan pero sadyang mahigpit ang kapit nito. Pulang-pula na ang mga mata nito at punong-puno ng malalagkit na laway ang bibig. Animoy mga dagtang dumadaloy sa mga ngipin nito. Tila nagmumuka na itong ulol na aso, sabik na makasagpang ng isang karne. "Pinuno, tulungan mo ako! Hindi ko alam ang nangyayari sa akin! Nahihirapan na ako! Hindi ko na ito kaya!" Naglalaway na pakiusap ni Daga kay Commander Jaguar. "Pambihira naman! Hoy, bitawan mo nga ako!" Paninita pa ni Commander Jaguar, ngunit hindi pa rin bumibitaw si Daga. Nagmuestra itong kakagat, pero nahugot kaagad ni Commander Jaguar ang baril. Binaril niya sa braso ang tauhan. Napaungol sa sakit si Daga. Dahil dito, nagulantang si Benjo sa ingay ng putok ng baril. Kaya napasilip ito sa bintana, ngunit nagimbal ito sa nasasaksihan sa labas. Dumaloy ang dugo mula sa braso ni Daga, subalit patuloy pa rin itong gumagapang papalapit kay Commander Jaguar at nakikiusap na tulungan siya. Ganon din ang nangyayari sa iba pang mga rebelde na tila mga zombie na lumalapit kay Commander Jaguar. Umaagos mula sa bibig ang malalagkit na laway habang gumagapang sila sa lupa. Awang-awa tuloy si Commander Jaguar sa nangyayari sa kanyang mga tauhan. Subalit wala itong magawa para iligtas ang mga ito. "Pinunong Jaguar! Ano pong nangyayari?" Sigaw ng nahihintakutan na si Benjo. Hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin. Natakpan ng mga rebelde ang pinto, kung saan nakuha pa nilang kalampagin at sirain ni ito. Nagpupumilit na pumasok ang mga ito sa kubo nang mapansing nasa loob si Benjo. Sinipa ng commander ang tauhan na kumapit sa kanya at binaril ito sa paa. Bumulagta ang tauhan at nangisay sa sakit. "Benjo! Tumalon ka na sa bintana! Bilisan mo!" Sigaw ni Commander Jaguar. Dali-dali naman itong sinunod ni Benjo. Tumalon ito agad sa bintana nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumakbo papalapit sa leader. Sinunggaban siya ni Piping Tambak sa braso. Nagpupumigla si Benjo at sinipa ito sa pagitan ng hita. Napaluhod sa sakit ang malaking mama. Pinaputukan naman ni Commander Jaguar ang nagtatangkang lumapit sa kanya. Subalit patuloy pa rin ang pagdumog ng mga ito. Nagagawa na nilang indahin ang tama ng bala sa katawan na para bang tumatagos lang ang mga ito. Tinignan ni Commander Jaguar ang mahiwagang lalaki at nakatayo pa rin ito sa tabi ng puno at hindi gumagalaw. Biglang nag-usok sa galit si Commander Jaguar nang ngumiti ang lalaking nakabalabal. "Ikaw ang may gawa nito! Mananagot ka!" Kumarga ng bala ang commander pero hindi nito napansin ang pagtalon ni Daga sa likod niya. Isang sipa ang tumama sa leeg ng rebelde nang makalapit si Benjo. "Salamat!" Wika ni Commander Jaguar kay Benjo. Mabilis itong nag-reload ng bala at itinutok ang baril sa nakabalabal na lalaki. Pero laking gulat niya nang wala na ito roon sa puno. "Saan na siya nagpunta?" Pagtataka ng rebelde. "Ano na pong gagawin natin, Commander?" Nag-hysterical na si Benjo sa matinding takot. Dinudumog na sila ng mga rebelde at pinapalibutan upang ipitin sa isang lugar. "Halika na! Sumunod ka sa akin! Dito ka lang sa likod ko, ha! Huwag kang lalayo!" Wika ni Commander Jaguar. Napatango lang ang takot na binata. Biglang napansin ni Commander ang smoke grenade sa sinturon ni Daga. Inagaw niya ito pero nahawakan siya ng tauhan sa braso. "Hayop! Bitawan mo ako!" Nagpupumigla si Commander Jaguar pero masyadong malakas ang pagkakahawak ni Daga. Sinasabayan rin ito ng pagkalmot sa Commander. Napahiyaw sa sakit si Commander Jaguar.
Dahil dito, mabilis na kumilos si Benjo at kusang hinablot ang granada. Nang makuha ang granada, ay agad nitong tinanggal ang pin at itinapon sa gitna ng mga rebelde. Mabilis kumalat ang usok sa paligid. Napuwing si Benjo at hindi makakita. Puro puti lang ang nababanaag niya sa paligid. Parang umiikot din ang paligid dahil sa usok na ibinuga ng granada. Dahil dito, napaluhod si Benjo. Dulot ng nakakahilong kimikal mula doon sa usok. Halos nalanghap niya ang lahat ng usok ng granada. Nagulat na lang siya nang may humablot sa kamay niya at hinila siya papalayo sa makapal na usok na iyon. Nang makalayo sa mga rebelde ay nakita niyang si Commander Jaguar na ang nakahawak sa kamay niya. Nabuhayan ng loob si Benjo. "Ha? Salamat po. Akala ko mamamatay na ako doon." Bulalas ni Benjo habang tumatakbo sila sa kakahuyan. "Pwes, saka ka na magpasalamat kapag nakababa tayo ng bundok ng buhay." Wika ni Commander Jaguar. Bago nito binitawan ang binata. Nagpasikot-sikot ito ng takbo sa kakahuyan na siya namang sinusundan lang ni Benjo. "Ano bang nangyayari sa kanila? Para hindi ka na nila nakikilala? Naging aswang na ba sila, Commander?" Tanong pa ni Benjo. "Parang gano'n na nga, pero may natitira pa rin silang hibla ng katinuan. Kaya nga lang, pinipigilan ito ng lason na kumakalat sa kanilang katawan. Unti-unting nilalamon ang pag-iisip nila hanggang sa tuluyan na ito mawala ng kontrol. Maswerte ka, bata, hindi ka naapektuhan ng sumpang iyon." Ani Commander Jaguar. "Kayo rin po, Pinuno. Mukhang hindi rin kayo nagiging halimaw. Parang normal pa rin ang pag-iisip nyo eh." Saad ni Benjo. Natigilan naman si Commander Jaguar nang mapansin din ang bagay na iyon. Napaisip siya ng malalim kung bakit siya lang ang hindi naapektuhan ng palipad hangin noong mahiwagang lalaki. Di kaya hindi tumalab ang sumpa dahil may kung anong espesyal sa kanya. O marahil may maling nagawa ang matanda kaya hindi siya nadamay sa sumpa. Isang mabagsik na pangyayanggaw ang ginawa ng lalaki, pero tila nakaiwas pa rin si Commander Jaguar. "Saka na natin pagtuunan ng pansin yan. Ang mahalaga, makababa tayo ng bundok. Sundan mo lang ang mga dinadaanan ko at huwag kang lalayo. Kung ayaw mong sumabog ang katawan mo, maraming mga bomba na nakatanim dito." Bilin pa ni Commander Jaguar. "Opo," sagot ni Benjo na binuntutan lang ang pinuno. Maya-maya pa ay nangilabot sa takot ang dalawa nang umalingaw-ngaw ang malalakas na alulong ng mga rebelde na parang ang lapit-lapit lamang nila sa mga ito. "Pambihira, ang aga-aga inaaswang tayo. Hindi ba nila tayo titigilan?" Litaniya ni Benjo habang tumatakbo ng matulin. Napag-iiwanan na siya ni Commander Jaguar sa bilis din ang takbo nito. Hindi niya inakala na ang matapang na pinuno ay natatakot din pala paminsan-minsan. Kung saan-saan nagpasikot-sikot si Commander Jaguar, kaya nalilito na rin si Benjo. Pakiramdam niya ay paikot-ikot lang sila sa gubat. Hindi niya pansing nakakalayo sila ng kahit kaunti sa mga rebelde dahil ramdam niyang ang lapit-lapit pa rin ng mga ito sa kanila. Nasa tansya niya ay nasa 20 metro lamang ang layo. Ramdam niya ang mabibigat na mga yabag nito na parang kabayong tumatakbo sa loob ng kakahuyan. "Commander, malapit na sila!" Saad ni Benjo. "Huwag mo silang pansinin, bata. Basta tumakbo ka lang, huwag kang hihinto. Takbo lang ng takbo!" Sagot pa nito. "Pero saan naman tayo pupunta?" Tanong pa ni Benjo. "Sa lugar kung saan ligtas tayo." Nagtaka si Benjo nang biglang nagbago ng direksyon si Commander Jaguar. Ibang daan naman ang kanyang tinatahak. Sa masukal na bahagi siya dumaan kung saan may makikipot na daan dito. Makakapal ang mga ugat at sala-salabat ang mga sanga ng puno. Mahirap lusutan kapag maramihan. Bukod sa makipot ay marami ding nagkalat na halaman na matitinik ang mga tangkay. Nagkasugat-sugat si Benjo pero tiniis niya ito kaysa sa mahuli ng mga aswang.
Habang tumatagal ay mas lalo na silang nakakalapit. Hanggang sa 10 metro na lang ang pagitan nila. Nahahagip sila sa gilid ng mga mata ni Benjo. Talon at takbo ang ginagawa ng mga ito habang parang asong nakabuntot sa dalawang bida. Malapit na sila, Commander! Ano pong gagawin natin? Hindi po ba tayo tatawag ng saklolo? Baka maabutan nila tayo kung wala tayong gagawin. Natatarantang wika ni Benjo. Manahimik ka nga at kanino mo naman balak humingi ng tulong ngayon? Sa mga sundalo? Gusto mo ba akong ipakatay sa mga iyon? Hindi ka nag-iisip. Basta sumunod ka na lang at tigilan mo yung paghihimutok mo dyan. Ani Commander Jaguar. Hindi nakaimik si Benjo na wala ng ibang nagawa kundi ang sumunod na lang sa taong pinagkakatiwalaan niya ngayon ng kanyang buhay. Halos 1 oras na silang tumatakbo pero wala pa rin naiisip na plano si Commander Jaguar. Mukhang takbo lang ito ng takbo na parang nagpapadala na lang sa agos ng emosyon. Tila walang pupuntahan o walang patutunguhan. Ilang saglit pa ay nakarinig sila ng malalakas na pagsabog mula sa likuran. Nagulantang si Benjo nang mapansin niyang nagtatalsikan kung saan-saan ang mga laman ng mga minalas na nakatapak ng landmines. Dito na napagtanto ni Benjo ang naisip na paraan ni Commander Jaguar. Ang pasunurin ang mga tauhan nito upang ubusin silang lahat. Labag man sa loob niya pero wala siyang magagawa kundi tapusin na ang sariling mga tauhan alang-alang sa kanilang kaligtasan. Habang tumatakbo ay napansin ni Benjo na umaagos ang luha sa mga mata ng matapang na commander. Mukhang nasasaktan ito sa nangyayari sa kanyang mga tauhan. Dama ni Benjo ang lungkot nito, ngunit hindi nagpapahalata si Commander. Mas nangingibabaw pa rin ang matigas na puso sa kabila ng mga nangyayari. Tila dumidilim na ang kanyang aura, dulot ng mga ginawa niya. Nagtaka si Benjo nang bigla na lang tumigil sa pagtakbo si Commander Jaguar. Tila may nakaharang na kung ano sa harapan. Kaya ito biglang napahinto. Nang suriin ni Benjo kung bakit ito huminto ay laking gulat niya nang tumambad ang mahiwagang lalaki sa harapan ni Commander Jaguar. Nakatayo ito sa gitna ng masukal na bahagi kung saan diretso ito nakatitig kay Commander Jaguar. Matikas ang tindig nito at hindi gumagalaw. Nasa 5 metro lang siguro mahigit ang layo nito. Subalit sa kabila ng malapitang distansya ay hindi pa rin maaninag ng dalawa ang kanyang mukha. Nababalot ng kadiliman ang hood nito. Tila walang facial figure na makikita sa kanyang mukha. Kaya naman hindi nila malaman kung ano ang itsura nito. Ramdam nila ang mabigat na aura sa kanyang katauhan. Isang aurang nabuo ng galit at puot. Walang ano-ano'y dahan-dahang hinugot ni Commander Jaguar ang baril at itinutok niya sa mahiwagang lalaki na nanatili pa rin na nakatutok ang tingin sa kanya. Sino ka bang hayop ka? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Commander Jaguar habang dahan-dahang ipinapasok ang kanyang daliri sa gatilyo. Diniin niya ang pagpisil dito. Wala naman. Gusto ko lang bumuo ng hukbo. Malamig na boses ng lalaki. Nakakapangilabot ito pakinggan. Parang isang tinig na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Hukbo? Nasisiraan ka ba ng ulo? Sarkastiko na saad ni Commander Jaguar. Nanginginig ang kamay niya sa galit. Mukhang pinaglalaruan lang sila ng dayuhang ito. Oo, gusto kong gumawa ng hukbo para ubusin ang mga tao. Lahat sila ay masasama, kaya gusto ko silang alisin sa mundong ito. Babaguhin ko ang mundo ayon sa ilalim ng patakaran at mga batas ko. Lahat ay aking sasaklawin at ikaw, Jaguar, ang susi sa gagawin kong pagbabago. Ikaw ang aking magiging general at magtatatag ng malaking pakikibaka sa bayan. Uubusin niyo ang mga tao at gagawing mga alagad ko.
Palalakasin natin ang ating puwersa para pamunuan ang mundong ito. Mahabang wika ng lalaki. Mas lalong naghimutok sa galit si Commander Jaguar sa walang kabuluhang sinasabi ng lalaking iyon. Agad niyang kinalabit ang gatilyo, subalit nagtataka siya nang hindi pumuputok ang baril. Anong nangyayari? Naguguluhan si Commander Jaguar. Kahit anong gawin mo, hindi uubra yan. Sumama ka na sa akin, Jaguar. Tayong dalawa ang maghahari sa mundong ito. Isama natin ang batang yan kung gusto mo. Sabay titig ng lalaki kay Benjo. Napatras naman sa takot ang binatang estudyante. Baliw ka na talaga! Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha sa akin ang batang ito. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo magawa yon. Tandaan mo yan! Ganun ba? Pwes, gagamit na lang ako ng puwersa para makuha ka. Nagsimulang humakbang ang mahiwagang lalaki papalapit kay Commander Jaguar. Diyan ka lang! Huwag ka lalapit! Pigil ni Commander Jaguar. Hinagis niya ang baril at hinugot ang patalim sa tagiliran. Hinawakan niya itong mabuti. Benjo, dito ka lang sa likod ko. Huwag kang lalayo kahit anong mangyari. Poprotektahan kita. Ani Commander Jaguar. Gumaan tuloy ang loob ng binata sa sinabi ng rebelde. Sa kabila ng kanyang mga mahihirap na pinagdaanan, hindi niya inaasahang poprotektahan pa rin siya ng lider ng mga rebelde. Huwag ka nang magmatigas pa, Jaguar. Sumama ka na sa akin. Pinapangako ko sa iyo, makukuha mo agad ang hustisya na matagal mo nang inaasam. Ibibigay ko sa iyo kapag kumampi ka sa akin. Wika ng lalaki. Natigilan naman si Commander Jaguar dahil dito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi niya maintindihan kung papaano nalaman ng estrangherong ito ang misyon niya. Wala siyang pinagsasabihan kahit ano o kahit sino tungkol rito, kahit pa ang mga tauhan niya. Pero papaano ito nalaman ng mahiwagang lalaki? Walang nakakaalam sa kanyang nakaraan maliban sa sarili niya at sa tapat niyang tauhan. Napatitig siya sa dayuhan na naging tahimik matapos manggitin ang bagay na iyon. Samantalang si Benjo naman ay nanatili pa rin na nagtatago sa likod ng rebelde. Paano mo? Nagtataka pa rin si Commander Jaguar. Nagtataka ka ba kung bakit ko nalaman? Simple lang. Dahil kilalang kilala kita, Jaguar. Alam ko ang mga itinatago mong sikreto. Lahat ng iyon alam ko. Ngayon, ayaw mo bang bawiin ang karangalang inagaw sa iyo? Ayaw mo bang ipaghiganti ang asawa't anak mo? Pareho lang tayo ng kapalaran, Jaguar. Kaya higit kong naiintindihan ang nararamdaman mo. Kaysa sa sarili mo mismo. Naririnig ko ang bawat pintig ng puso mo. At isa lang ang sinasabi nito. Maghiganti. Matigas na sabi ng lalaki. Dahil dito, nabitawan ni Commander Jaguar ang patalim at napaluhod ito sa lupa. Kasunod ay umagos ang mga luha niya sa mga mata. Napahagulgol ito ng iyak nang bigla ang sumagi sa isipan niya ang alaala ng kanyang pamilya. Ang masasayang sandali na magkasama pa sila. Parang may kamerang nakatutok sa harap niya na napapanood niya ang mga eksena. Ang magagandang eksena kung saan naghahabulan sila ng kanyang mag-iina sa malambot na buhanginan. Nagtatampisaw sa asul na dagat at pinagsasaluhan ang masasarap na pagkain na kanyang inihanda. Perpektong pamilya, ika nga, na maituturing sila. Ngunit winasak lang ito ng isang malagim na pangyayari. Maging sa panaginip ay lagi lang itong nakikita ni Commander Jaguar. Ang mapait na pangyayari na pilit pa rin niyang kinakalimutan. Bakit mo ba ito ginagawa? Tumigil ka na! Itigil mo na ito, hayop ka! Sigaw ni Commander Jaguar nang ito ay matauhan. Makinig ka, Jaguar. Kaya kong alisin ang pait na nararamdaman mo. Saad ng mahiwagang lalaki. Hindi ko kailangan ng tulong mo.
Biglang pumangon si Commander Jaguar at galit na inatake ang lalaki. Pero isang mabilis na nilalang ang biglang sumunggab sa kanya. Bumagsak silang dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa. Napahiyaw si Commander Jaguar nang sakalin siya ng lalaki umatake sa kanya. Nasa ibabaw niya ito at gamit ang kanyang lakas ay madali nitong napataob si Commander Jaguar. Sinubukang magpumiglas ng Commander pero nagimbal siya sa lakas ng lalaki. Lalo pa nang malaman niya kung sino ito. Pepe! Gulat na gulat ang Commander. Ako nga, Pinuno! Namumula ang mga mata ng rebelde habang bumubula na parang may sabon ang bibig nito. Mukha na itong halimaw. Bitawan mo ako! Umalis ka dyan, Pepe! Sigaw pa ni Commander Jaguar. Nalingunan niya rin si Benjo na nagpupumiglas habang hawak ito ni Daga. Dumating na rin pala ang mga tauhan niya at nakapalibot na ito sa kanila. Wala na silang matatakasan pa. Sa pagdating ng mga ito ay nagbago na rin ang kanilang mga itsura. Maitim ang kanilang balat at nakabuhaghag ang mga buhok. Humaba rin ang mga kuko at naging matalim ang mga ngipin. Mukha silang mga taong grasa pero sa mas nakakatakot na itsura. Maihahambing sila sa isang hayop na halimaw. Nakakasugat ang titig nila. Masyadong matalim kung tumingin. Lumapit ang lalaki kay Commander Jaguar. Sinabi ko sa'yo, di ba? Kahit anong gawin mo, wala ka pa rin magagawa. Ngayon, sa ayaw at gusto mo, sasama ka sa akin. Sige na, dalhin na ang mga iyan. Maotoridad na utos ng lalaki sa mga rebelde at naglakad na ito papalayo. Sumunod naman kaagad ang mga rebelde. Dinala nila sina Commander Jaguar at Benjo sa kuta. Nakagapos ang kamay ng mga ito gamit ang baging. Naiwan ni Commander Jaguar ang patalim niya kaya hindi ito makawala sa taong nakahawak sa kanya. Habang naglalakad ay biglang lumapit sa kanya ang kanyang kanang kamay na si Piping Tambak. Pepe, makinig ka! Pakawalan mo ako! Bulong ni Commander Jaguar sa malaking mama. Pasensya ka na, Commander! Pero hindi mo na ako tauhan ngayon. Sige na, lumakad ka na, bago pa kita saktan. Uwi ka pa ni Piping Tambak, sabay ang marahas na tulak kay Commander Jaguar. Pinuno, hindi mo na rin ako pwedeng utusan ha? May sarili na akong desisyon ngayon. Uwi ka naman ni Daga. Nakangising aso ito habang hawak ang isang patalim. Nilalaro niya ito at iwinawasiwas sa hangin. Buwisit talaga! Nakuha pala yun ng mukong. Bulong ng Commander sa sarili. Samantala, mangiyak-ngiyak lang si Benjo habang tinutulak ito ng isang rebelde. Panibagong kamalasan na naman ang inabot niya. Mukhang naubusan na siya ng swerte at tila sa pagkakataong ito ay dito na siya mamamatay sa malaimpyernong kagubatan na ito. Samantala, nakarating na rin sa abandonadong kalye sina Raymond at Francis. Nilibot muna nila ang tingin sa buong paligid bago ito suyurin. Minabuti nilang walang tao upang maging maayos ang kanilang lihim na pag-iimbestiga. Nag-umpisa sila maghanap ng clue kung saan itinapon ng aswang ang katawan ni Raul. Walang makikita dito maliban sa naiwan ng mga pulis na yellow tape. Pinigtas ito ni Raymond at pumasok na sa crime scene. Mababakas pa ang maliliit na marka sa lupa kahit ilang araw na ang nakalilipas matapos mangyari ang krimen. Habang naghahanap ng clue, ay may napansin na isang pirasong tela si Raymond sa may damuhan. Kulay puti ito at mukhang galing sa uniforme. Napaisip ang binata at maya-maya ay biglang nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto kung kanino galing ang telang nakita. Sigurado akong kay Benjo ito, sambit ni Raymond. Nakakatiyak ka bang sa kanya yan? Tanong naman ni Francis. Hindi sumagot si Raymond.
Bagkus ay muli itong nagpatuloy sa paghahanap. Sinundan nito ang direksyon kung saan niya nakita ang tela. May napansin siyang bakas ng mga paa na humantong sa malawak na talahiban. Sinasabi ko na nga ba, buhay siya! Napangiti si Raymond at sinundan ang naiwang bakas ng paa. Uy, saan ka pupunta? Hintay! Habol naman ni Francis. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 13. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.